What if you've listed down lahat ng 149 cities sa Pilipinas sa isang ruleta? At kung ano ang mapili ng ruleta ay kailangan mong puntahan ng walang alinlangan. Kung dalhin ka sa tuktok ng Luzon ay wala kang magagawa. At kung dalhin ka sa Visayas o Mindanao ay wala ka pa ring choice. Pero napag-alaman ko na kung meron tayong 149 cities sa Pilipinas, ay binubuo na rin pala tayo ng 7,641 na isla. Kaya simple lang, ilalagay ko ang lahat ng 7,641 na isla sa isang ruleta. At pupuntahan natin yun ng mag-isa. Ay, nakakatakot. Pero to do this ay kailangan muna nating malaman kung meron bang listahan sa internet nung 7,000 isla na yun. Nag-search ako sa Google at merong mga lumabas. Pero hindi 7,641 to. So try natin sa AI. Please list down all the names of 7,641 islands of the Philippines. The Philippines has 7,641 islands. However, it is not possible to list all 7,641 islands because many of those islands do not have officially recognized names. So, paano gagawin natin ngayon? Option 1, named islands only. Kolektahin lahat ng officially named island mula sa iba't ibang sources, bawat entry. And I said, sige, go na agad tayo with option 1. In making the list ay sobrang matrabaho dahil hindi raw kaya ni ChatGPT na i-type lahat ng sabay-sabay. Kaya kailangan nating manumanuhin para makompleto ang libu-libong mga isla. But after many hours of waiting, ay nakapag-come up siya ng 4,000 names ng mga isla. Pero ito yung problema. Random wheel generator. Copy natin lahat and then paste. Page unresponsive. Wait lang natin. Page unresponsive na naman. Pero itry lang ulit natin. Kahit anong wait ko ay ayaw talaga dahil sa sobrang dami niya. Willing naman ako kahit saan pumunta. Pero saan ako pupunta kung walang ruleta? Ladies and gentlemen, ay meron na pala. Ilang beses nag-lag pero ito na. Makakapili na tayo ng gusto nating punta. Ha? And finally! Eto na nga guys, nandito na tayo. Kasama ko na yung mga kaibigan ko. That's right. And nandito na yung ruleta natin na sobrang nakakatakot sa sobrang dami niya. And as of the moment, naka-live din tayo para meron tayong accountability sa mga witness na makakanood ng live na to. Na kung ano talaga yung napindot natin, doon na yun, pare. Kung mapunta tayo sa Luzon, Yun na yun, Luzon. kung mapunta tayo sa Visayas, Punta ka sa Visayas. kung mapunta tayo sa Mindanao, Punta ka ng Iligan. ay, joke lang. Mindanao ba yun? So, eto na, pare. Winner! 10, 9, 4, 3, 2, 1. Ay, yung pindutin ah. Nakabahan ako, guys. Pero bago natin paikutin ang ruleta ay kailangan handa tayo sa kahit anong adventure ang ibigay sa atin ng challenge na to. Dahil kung saan man tayo dalhin ng ruleta ay posibleng malayo at limitado ang resources na makikita natin doon. Kaya importante na kompleto ang gamit natin para ma-document ang buong adventure. Buti na lang nandyan ang Home Credit. Sa Home Credit app, pwede kang mag-browse ng iba't ibang gadgets at iba pang products mula sa kanilang 18,000 plus partner stores nationwide. Madali lang naman gamitin ang app.
Mag-download ka lang, ilagay ang information mo at pwede ka pang ma-approve in as fast as 1 minute para mas madali mong makuha ang kailangan mo. At kung gadgets naman ang kukunin mo, meron silang Home Credit Protect, device protection. Magandang dagdag protection ito lalo na kung madalas kang bumiyahe at ginagamit ang gadgets mo sa iba't ibang adventures. Kaya mas may peace of mind ka kung magkakaroon man ng unexpected incidents habang ginagamit ang device mo. Kapag may good payment standing ka at wala kang overdue balances, pwede mong ma-unlock ang iba't ibang services ni Home Credit katulad ng Home Credit Cash Loan, ang kanilang credit card at kung ano-ano pa. At habang ginagamit mo ang Home Credit, mas marami ka pang na-access na product perks at financial opportunities. So mag-download ka na ng Home Credit app gamit ang link sa comment at sa bio. Kaya ngayon, huwag na natin patagalin. Ikutin na natin ang ruleta. Ayan na! Ayan na! Di nakikita. Ay! Pandami! Island! Alam mo yan? Parang familiar siya. Pandami Island. Saan yun? Thailand yan, pre. Tukit. Island. Saan? Lo, zoom out mo. Ang ginayo ata. Saglit, Dandanin mo lang. Ling pangalan yung mga... Uy, okay na eh. Ano? Hello, saan to? Ay, mali. Ay, mali! Manila to Pandami Island. Lo, ano ba to? Airport ba to? Ay! Diyan na kami nalabas ng ano! Diyan sinutin! Sinut yung ano ito, panood ko yung Maganda movie na yan! Ma! Nakalas na to ha. Sa lahat nga ng pwedeng tapatan ng roleta ay tumapat siya. Sa isa sa pinakadulong mga isla sa Pilipinas. Sulu, isang lugar na para sa marami ay nagpapaalala agad ng kidnapping, terorismo at mga kwentong nakakatakot. Buti na lang at naisip kong i-live to dahil magmumukang dinaya kung walang testigo. Di na ako nagsayang pa ng oras at tinignan ko na kung paano tayo makakapunta dito at laking gulat ko na wala palang direktang flight from Manila to Zamboanga, eroplano, from Zamboanga to Jolo, barko, at from Jolo to Pandami, ay ewan ko. Nag-book na agad ako ng flight kahit hindi ko pa alam kung paano talaga tayo makakapunta dun. At makalipas ng 2 araw na ng paglipad natin. 6:00 ang ating flight. Kaso, Guys, meron akong problema. Ang bobo ko. As of the moment, pagka-check ko ng flight ko, 4:10 pala. Akala ko 6 AM yung flight ko. 6 AM pala, nakarating na ako sa Zamboanga nun. Current time, 3:34. Arrival natin sa Terminal 3, 4:10. Yung flight ko, 4:10. Wala na to guys. na-miss ko yung flight ko dahil sa kapabayaang hindi mag-double check ng oras. At this point, alam ko na wala na talaga. Pero bahala na dahil baka may himala pa. Calling Adam Alejo. Where are you? Sarado na. Hindi na tayo makapag-login ng online check-in. Counter ka na lang. Counter na lang, natatakbuhin. Guys, tara na, tatakbuhin na natin to. Wala traffic eh. Sakay na lang, sakay! Sakay ulit! Sakay ulit? Mabilis na trip kayo. Bili! Napagod ako. Nahilo ako. Okay na ako pre, dito na ako pre. Nandito na tayo sa airport. Oras, 4:16. Flight, 4:10. Wala na to.
Pagpasok ko ay hinanap ko na nga agad ang crew. Pinakita ko ang flight details. At ang sabi niya, Wala na. Nakalipad na to eh. Boarding time yun. Minus 45 minutes. Bali na booking na. Ba't nangyari to? Sa mga ganitong pagkakataon, napapatanong ako, pinipigilan na ba tayo ng tadhana na pumunta doon? O katangahan ko lang to? wala pa tayo sa pupuntahan natin pero pagsubok na agad. Hindi lang pagsubok sa oras, pero pagsubok sa gastusin dahil kailangan nating mag-rebook. 11,205 yung first ticket natin. At upon checking ngayon, may 5:55 AM na flight na nagkakahalaga ng 7,000. Niisip ko nga mag-backout na lang kaya ako sa content na to. Pero hindi kasi tayo ganun. Lahat ng pagsubok na hinarap natin ay kailangan nating tapusin. Okay guys, so okay na. We have a flight and the reason kung bakit apektado ako ng flight na to kasi let me explain. This is our timeline. Sa araw ng Biyernes ay meron akong sobrang importanteng lakad at ang araw ngayon ay Lunes. Our original flight was 4:10 to 6 AM at ang return natin ay 3:30 to 5:20 PM ng Miyerkules. Sabi ng Google, para makapunta ka daw sa Pandami, from Zamboanga to Jolo ay kailangan ng 9 hours at from Jolo to Siasi ay 4 hours at from Siasi to Pandami ay hindi pa natin alam. So kung gagawa tayo ng ideal timeline, ganito yung gusto nating mangyari. Dahil sa pagka-rebook ay naging 6 AM ang flight natin at 8:20 na tayo makakarating sa Zamboanga. Pagdating natin doon ay sana makahanap agad tayo ng biyahe pa Jolo. Ideally kung may 10 AM na pa Jolo at 9 hours ang biyahe, by 7 PM nandun na tayo. At kung may biyahe ng Jolo to Siasi ng 8 PM at 4 hours ang biyahe, nasa Siasi na tayo ng alas 12. Pagdating sa Siasi ay magpapahinga muna tayo and hopefully from morning ng Tuesday 8 AM ay ma-figure out natin kung paano pumunta ng Pandami. So hindi pa natin alam kung ilang oras ang pagpunta doon. At sa Miyerkules naman ulit, kung 3:30 ang flight natin, para hindi maulit ang hindi natin pag-show up sa original flight, 1:30 PM ay dapat nasa Zamboanga na tayo. And given the fact na 13 hours ang biyahe papunta, magka-count din tayo ng 13 pauwi. So eto na lang ang oras natin para makapag-ikot sa Pandami. So sa madaling sabi, kada masasayang na oras, apektado na agad yung oras natin pa uwi. Kakalabas ko lang guys ng airport. Actually don't know where to go. Paglapag na paglapag ko sa Zamboanga ay literal na hindi ko alam kung saan ako pupunta. Dahil ngayon ay nasa dulong bahagi na tayo ng Pilipinas at ngayon lang ako nakapunta dito. Pero buti na lang ay merong mga lumapit sa Kung akin. saan po ako makakasakay papuntang Jolo? Kuha muna tayo ticket. Mamayang gabi pong alis ng pupuntang Jolo dito sa my town office. Wala na pong ngayong umaga. Wala. Gabi talaga ang alisan, sir. Wala po yung kahit yung mga bangka lang. Dito sa seaside, meron yung mga jungkong. Oo, jungkong. Oo, yun. Na lang, sir. Jungkong? Jungkong, yung mga jungkong. Jungkong. Opo. Yung walang mga katig. Ito sila kuya na lumapit sa akin. Sila ang mga naghahabal dito sa Zamboanga. Nag-offer sila na sila na ang maghatid sa akin. Kaya ipinaliwanag ko sa kanila kung ano yung ginagawa natin. At mukhang naiintindihan naman nila. At pagkatapos ko nga magpaliwanag, ay pinakilala sa akin ni tatay kung sino talaga ang maghahatid sa atin. Si Melvin. Mag-ano na lang si Melvin. Sir Kayo na Melvin. lang mag-guide sa inyo, sir. Ano nyo yung tatay ko? Pangalan nyo yung tatay ko. Melvin Kabutahe, sir, from Ilocos Norte. Ako po yung mag-guide, sir, kung saan siya pwedeng sasakay papunta ng destination niya, papuntang Jolo daw, sir. Sir, sasabihin mo, kung ka mayroon mga maggugulo siya pangalan mo ko sa pangalan mo. Sabihin ko pangalan mo, sir, pag may nanggugulo sa akin. Amilos ka na Jula. Dito, nakita ko na nga kaagad kung gaano sila willing na tumulong sa isang taong hindi nila kakilala. Kaya ngayon ay maghahanap na tayo ng ating sasakyan. Kailangang araw yung alis niyo, sir, gusto niyo? Oo, sir, kailangan makaalis na ako. Sir, buenas. Sir, mag-i-inquire lang po kami, no, sir. Saan yung mga kwan dito, yung pwedeng aalis ngayong araw na to, yung papuntang Jolo na barko?
Unang pinagtanungan namin ay hindi nga raw nila alam. Pangalawang pinagtanungan namin ay wala pa ring eksaktong sagot. Depende sa na-schedule nila. Kaya pumunta na kami sa susunod. Last week meron dito. Pero ngayon wala talaga this week. 3 taon na nga na pagtatanungan natin ngunit wala pa rin tayo nakukuwang sagot. At itong nakausap namin ay may ibang lingwahe pero buti na lang ay alam din ni tatay ang salita niya. Meron daw dito pero hindi siya sigurado kung Anong schedule? Kaya sa 5 pagkakataon ay nagtanong pa ulit kami. At ang sabi ni kuya, Wala dito, no? wala daw sa hulo. Pero Chassis, Bonggao, Siasi? chassis meron siya. Sandras, Iban, Aminasara. nabanggit ni kuya ang Siyasi at iyon ang nakita nating islang malapit sa Pandami. So kung merong bumabiyahe ng Zamboanga to Siyasi, mas maganda yun dahil hindi na tayo dadaan pa sa hulo at mas mapapalapit tayo sa Pandami. Kaya nung nalaman namin to ay hinanap na nga namin agad yung bangkang may tsansang bumiyaheng pasiyasi. Tatanong sana kami, itong barko ninyo sir papunta ng Siasi? At eto na nga at nahanap namin ang bangkang sinasabing babiyahe sa Siyasi. Pero ang tanong, aalis kaya sila ngayon? Magkakarga kami ngayon, mamayang gabi. Aalis mo sir. Sir yung from Siasi to Pandami Island, may mga barko po doon na masasakyan para makapunta siya ng Pandami. Oh, meron. Malapit lang yun. Minutes lang. Minutes na lang. Minutes nga lang daw ay makakarating na kami sa Pandami from Siyasi. Isang napakagandang balita na nalaman natin. Kasi si sir from Manila. So pupunta sa lugar po ninyo sir para i-expose niya rin yung yung area ninyo makita sa entire din kung ano yung kabuhayan ng mga tao doon, ano yung situation ng mga tao. From kung ano ang na-research natin tungkol sa mga dulong bahagi ng Pilipinas na nakakatakot at nakakabahala, dito na-experience kong personal na hindi naman ganun yung nangyayari. At nakahanap pa nga ako ng isang taong kahit hindi ko kakilala ay willing na ipaliwanag yung ginagawa ko sa pinaka-the best na paraang alam niya. At pagkatapos nga na mag-explain ni tatay ay hiningi ko na ang number ni kuya. Sabi nga sa akin nila Kuya Toots ay update na lang daw nila ako kung sakaling makabiyahe sila ngayong araw. So as of the moment ay wala pa rin talaga tayong kasiguraduhan kung makakaalis ba tayo. At ngayon ay pupunta naman tayo kung saan tayo makakakuha ng ticket kung sasakay tayo ng Roro. Ngunit pagdating ko nga dito ay tumambad ang pila-pila ng mga taong gustong makauwi pahulo. Nakausap nga rin namin dito ang mga nag-aayos ng ticket, ngunit naipaliwanag nila sa amin na wala talaga. Pero kinuha nila ang number ko at sinabi sa akin na kung sakali daw na makakagawa sila ng paraan, ay tatawagan nila ako. Time check natin, 11:52. Nakatapos ko lang maligo. Nandito ako ngayon sa isang hotel. Pero meron akong gustong sabihin sa inyo. Meron pa akong hindi napapakita, which is ito. Ang envelope na to ay naglalaman ng isang importanteng mission. Pero pwede ko lang siyang buksan pagdating natin sa Pandami Island. Ang pinakamagandang option na pwede nating piliin ay ang sumabay pa si Yasi dahil tiyak na to na mas malapit sa Pandami. Kaso nga lang, pwede tayong pumili pero wala pa rin tayong kontrol. Dahil sabi nila ay aalis lang daw sila kapag nakapagkarga na sila mismo ay walang kasiguraduhan dito. Kaya nasa posisyon tayo na dasal na lang ang tanging magagawa ko. Good afternoon po. Si Kuya Toots po ba to? Opo, boss. Opo. Boss, mga trip din, punta ka na lang dito, mga trip yan. Sige po. Sige. Tuloy po tayo mamaya. Tuloy lang tayo. Sige po. Okay po, 3 p.m. po. Thank you po, Sir Toots. Bye-bye po. Tinulog nga lang natin at pagkagising ko ay dininig na agad ang ating dasal.
Ibibigay ko sana to sa makikilala ko sa Pandami. T-shirt to tay, t-shirt. Kundi dahil sa tulong ni Tatay Melvin, naiikot tayo sa pantalan para makahanap ng magsasakay sa atin. Baka iba ang sitwasyon natin ngayon. Kaya naisip ko na dahil baka hindi na kami muling magkita ni Tatay, sa kanya ko nalang ibinigay ang CBD as pasasalamat ko sa tulong na ginawa niya. Hello, magandang hapon sa lahat ng mga exclusive watch party. Shoutout sa inyong lahat. God bless. Sa tuluyang pag-alis ni Tatay Melvin ay bumalik na tayo sa realidad na tayo na lang ulit mag-isa. Punta na kami sa Siyasi. Nakakahilo guys. Literal na nasa dulo tayo ng kawalan at ang tanong, makakarating kaya tayo sa Pandami? Abangan sa susunod na episode.